sama-sama tayong magiging sarakli. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Bising pero patuloy ang pagbabantay ng mga lokal na pamahalaan sa Luzon sa posibleng epekto nito. Sa Itogon, Benguet, nangamba ang mga residente sa pagdaustos ng lupa at malalaking bato bunsod ng malalakas na ulan. Saksi, si Darlene Kai. Naglalakihang bato ang unti-unting dumaosdo sa bahagi ito ng Itogon, Benguet kaninang umaga. Ilang araw ng ganyan ang sitwasyon bunsod ng malakas na ulan ayon sa mga residente. Kaya rin nasira ang hanging bridge. Agad lumipat sa mas ligtas na lugar ang mga residente. Talagang nininirvyos kami Hindi kami nakatulog. Lalo na nung nag-start yun, mga hapon na. Malapit nang dumilim. Kaya nga nagbakwit kami lahat. Mano-mano ang isinasagawang clearing operations dahil walang madaanan ang heavy equipment. Minamadali na rin ito dahil kung magtuloy-tuloy ang buhos ng ulan, maaaring mapinsala ng pagdausdos ng mga bato ang mga bahay at kalapit na eskwelahan. Mahigpit munang ipinagbabawal ang pagmimina sa buong bayan. Binabantayan din ang iba pang landslide-prone area sa Cordillera. Isa sa mga babantayan po natin dito is yung ating probinsya ng Abra at probinsya ng Apayao dahil nga sila ay nandoon sa extreme north ng Cordillera. At yan yung mga possibility mas malapit doon sa rain bands ng ating Tropical Depression Bising. Sa Baguio City, bumaha sa ilang lugar nitong mga nakaraang araw. Gumagawa na raw ng paraan ng lokal na pamahalaan para hindi maipon ang tubig. May pagbaha rin sa ilang bahagi ng Candon City, Ilocos Sur. Sa La Union, halos mag-zero visibility ang highway sa tindi ng ulan kaninang hapon. Sa Pangasinan, 26 na lugar ang nagsuspende ng mga klase bunsod ng masamang panahon. Maulan na ating aasahan, lalo-lalo sa may parte ng weste ng Pangasinan. Saan natin na yung forecast rainfall natin dyan ay sa 100 to 200 mm. Bahagya namang tumaas ang level ng tubig sa Pansan River sa Lawag, Ilocos Norte. Binasa ng panakanakang pag-ulan ng mga palayan at sinamantala ito ng ilang magsasaka para magtanim. Wala munang nangangahas pumalaot dahil sa malalakas na alon. May mga nag-harvest na ng alaga nilang tilapia para hindi raw maanod. Suspendido muna ang water-related activities sa Pagudpod habang nakataas ang signal number 1. Naka-alerto rin ang mga residente sa coastal area sa iba't ibang bayan. Ready naman na po lahat yung mga kailangan na paghandaan. Nag-preposition na po ng mga family food packs sa mga particularly sa Corimao, sa Pasukin, and this morning sa Pagudpod. Sa Calayan, Cagayan, bumuti ang lagay ng panahon ngayong araw kaya pinayagan na ang biyahe ng mga ferry na natigil kahapon. Pero naka-alerto pa rin ang buong probinsya sa posibleng epekto ng Bagyong Bising. Nakatutok na rin sa coastline water level monitoring ang mga otoridad sa Batanes. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. 2 dati umanong pogo worker ang inaresto sa Las Piñas dahil sa pagbebenta umanong online ng mga peking pera. At sa Parañaque naman, 12 PUV driver ang huli matapos umanong maaktuhang tumataya sa Isabong. Saksi, si June Veneracion. Makikita ang kumpulan ng mga PUV driver na illegal umanong nagsusugal sa pamamagitan ng Isabong sa surveillance na ginawa ng District Special Operations Unit ng Southern Police sa taxi lane sa PITX sa Parañaque City noong isang araw. Kinabukasan July 3, inoperate sila ng mga otoridad. 12 driver ang arestado dahil tumataya umano sa Isabong. Sugal na ipinahinto na noon pang nakarang administrasyon. Nakuha sa kanila ang 2 cellphone kung saan makikita pa ang sultada ng mga manok. Hoy! Lagay rito! Nakuha rin ang umano'y taya na mahigit 3,000 piso. Nagugat ang operasyon dahil sa sumbong na nakarating sa NCR Police Office na may mga PUV driver sa pilahan sa PITX na sobra-sobra raw kung maningil sa kanilang mga pasahero kapag natatalo sa online gambling gaya ng Isabong. Kapag isinusugal ng mga tsuper ang kanilang kita at binabaon ito sa mga pasahero, pamamagitan ng sobrang singil sa pamasahe, nagiging isyo ito ng kaligtasan ng publiko.
Sana po ay tigilin na po natin ang pagsusugol natin dahil lang inyong kapulisan ay agresibo po sa kampanya po sa illegal gambling. Naharap sa reklamong illegal gambling ang mga naaresto. Hindi ko po alam na illegal. Kasi meron siya eh. Nakakataya ka naman eh. Parang ano lang, tanggal stress lang. Pagka nakapila, yun. Wala po akong app, sir, na kahit sa anong cellphone ko, sir. Itinanggi rin nila na sobra silang maningil sa mga pasahero para tustusan ang pagsusugal. May tao roon sila. Kaya hindi ka makakapag-overcharge. Dalawang seller ng peking pera online ang tinarget naman ng entrapment operation sa Las Piñas. Nakuha sa kanila ang 100 at 50 piraso ng peking 1,000 peso bill. Narestuhan namin sa salang Article 168, illegal possession of news or false treasury or bank note. Ikinasa ang operasyon dahil sa namonitor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pagbebenta online ng mga suspect ng peking 1,000 sa halagang 150 pesos kada piraso. Na-monitor kasi natin na may online group talaga na nagbebenta. So, several groups pa to. Lantaran talaga kasi ang title nila is Fake Money / Black Dollar for Sale. Base sa investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, mga dating empleyado ng Pogo ang mga naaresto. They started selling this fake money nung nag-stop na sila doon sa Pogo operation. So, kaya nga, meron pa kaming tinitingnan sa likod nitong dalawang taong ito at baka meron pang mas malaki na tao. Sabi ng BSP, mukhang minadali ang pagkakagawa ng peking pera. Mababa rin daw ang kalidad nito. Pero kung hindi mag-iingat, hindi imposibleng meron pa rin magkamali at mabiktima. Ang tinatawag natin is watermark. So, viewed against the light, kung ano yung figures na nandito, dapat nandito rin. So, malinaw yung detalye ng ano dito, watermark. Say general yan. Wala. Halos wala kang makita. Nasampahan ng mga sospek ng reklamong illegal possession and use of false treasury or banknotes, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Itinanggi nilang kanila ang mga peking pera. Sir, bakit po kayo yung nakuli ng mga pulis yung hindi po sa inyo yung perang hawak? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Inilagay sa restricted duty ang 15 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero ayon sa Justice Secretary. At sa unang pagkakataon naman, nagsalita na ang kampo ni Gretchen Barreto at iginiit na walang kinalaman ng aktres sa kaso. Taliwas sa mga pahayag ng whistleblower. Saksi, si Marizo Mali. Isa si Gretchen Barreto sa idinadawit ni Julie Dondon Patidongan sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Ang aligasyong yan, mariing itinanggi ng kanyang kampo sa aming eksklusibong panayam. She denies it categorically. Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the sapungeros. Puro espekulasyon lamang daw ang mga pahayag ni Patidongan at wala namang matibay na ebidensya. Yung sinabi ni Secretary Remulla, naintindihan ko nang ibig lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y pinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang sinabi ni Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Nang tanungin po kung ano ba ang ugnayan ni Barreto sa tinuturing ding suspect na si Atong Ang. They are business partners. And that's just it. They are business partners. Posible anyang nadadawit lang si Barreto dahil isa siyang investor at alpha member sa East Sabong Operations. Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Ms. Gretchen? Kasi kilala siya at siguro mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Ms. Gretchen Barreto. Remember, there were at least
3 Senate hearings, and a Senate report was submitted in May of 2022, if I'm not mistaken. Bakit biglang lumabas doon? If there was really any involvement on the part of Ms. Barreto then, it would have surfaced noon pa. Bakit ngayon lang? Ibinunyag din ng kampo ni Barreto na may nagtangka umanong mangigil sa aktres kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga dawit sa kaso. Sinasabi na just pay off. Makipag-usap ka na, for your name, makipag-deal ka na. And you mentioned that you think that the whistleblower is part of this? I think he must have been. Dahil the person who made the proposition was also connected to the whistleblower. Sa hiwalay na panayam ng GMA Integrated News kay Patidongan, sinabi nitong magkakasama sila ni Barreto at ng isang engineer sa Alpha Group ng negosyante. Aniya, grupo ito ng mga taong pinakamalalapit kay Ang na may-ari ng Lucky 8 Star Quest Incorporated, ang operator ng Sabungang Manila Arena. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at iligpit ang mga sabungerong di umano ay nandaraya. Ang sabi ng kampo ni Gretchen Barreto, puro hearsay ang mga sinasabi mo laban sa kanya. Alam niyo naman na kasama ni Mr. Atong Ang yan at saka Alpha yan. Pag sinabing Alpha, doon sila, kasama sila sa nag-meeting-meeting. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabungero. Ngayon, isa sa tumas ng kamayan. Si Gretchen Barreto. Tumaas ang kamay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, napayag siya na pumabor siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto? Isa siya sa pumayag na walain yung mga nagtutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng tututol siya, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nag-meeting. Meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong Ang yan. Pinabulaanan ng kampo ni Barreto ang mga alegasyong ito. Ayon sa kanyang abogado, wala raw dinaluhang meeting si Barreto kung saan hiningi ang approval para sa pagkawala ng mga sabungero. Inimbento lamang daw ang kwento. It's so absurd. It's obvious belated embellishment. It just further proves that he's inventing. Nagwiwidaw yata yung whistleblower. Wala pa raw formal na sabina o summons mula sa Department of Justice na natatanggap ang kampo ni Gretchen Barreto. Gayunpaman, tiniyak ng kampo niya na bukas sila sa investigasyon at handang makipagtulungan dahil wala raw silang tinatago. Panawagan daw ni Barreto, patas at masusing investigasyon para mabigyan ng hustisya ang mga nawawala. She prays for a result that will give justice to the sabongeros and their families. Kanyang hope is that there is a thorough and objective investigation, and she shares the desire of the sabongeros, their families, na magkaroon ng closure dito at magkaroon ng just result. Sa kwento ni Patidongan, ang ghost signal sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabungero ay galing umano kay Ang. Nalalaman daw niya ito dahil isa raw si Patidongan sa kumakausap sa mga pulis na gagawa ng lahat ng utos. May bayad daw sa kada utos. May buwan ng payola rin daw ang ilang pulis mula kay Ang. Noong Martes ng gabi, ibinigay na ni Patidongan sa mga pulis ang mga petty cash voucher na ito na naitago raw niya. Ito raw ang patunay ng mga binabayad ni Atong Ang noon sa mga pulis. Ang isang petty cash voucher na may halagang 200,000 pesos nakapangalan umano sa isang police colonel. 2 million pesos naman daw para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos para sa isang unit ng PNP na siya raw trumabaho. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing Intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Overall naman, na kinukuha ng isang kernel, yun ang monthly niya, 2 million. Ano kapalit doon? Ba't yung binibigyan ng 2 million? Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection, lahat na. Yun yung, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Paninindigan daw ni Patidongan ang mga sinabi niya hanggang korte.
Hinihinga namin ng reaksyon sina ang binanggit na engineer at ang PNP sa mga bagong pahayag ni Patidongan. Nauna nang iginiit ni Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, 15 pulis na isnasangkot sa pagkawala ng mga sabongero ang inilagay na sa restricted duty. Nag-carry out ng executions. Under restricted duty na sila. They have to report already to officers para doon na sila. Para hindi na sila makasakit. Nabasa na rin daw ng kalihim ang statement ni Patidongan o alias Totoy. Bukod pa raw ito sa ibang ebidensyang hawak na ng DOJ. Marami tayong iba-ibang klaseng ebidensya. We have CCTV footages. Marami tayong ibang hawak. Pero hindi raw madali ang pag-iimbestiga nila. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Actually, there are 20 people in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show at Isabong. Binigyan na rin daw ng PNP na security si Patidongan. Kinausap ni Remulla ang mga kaanak ng mga biktima na nagpunta sa Justice Department. Sabi nila, nabigyan sila ng linaw at pag-asang makakamit ang hustisya. Hindi na kami nagulat kasi in the first place, doon sa ibang kasama namin, doon naman sa lugar niya nawala. No? Tapos yung brother ko na si John Lasco ay isang master agent. Wala namang ibang pwedeng... Wala naman kasi ibang pwedeng taong may interest sa kanya kung yung kapatid ko nga ay nakagawa ng hindi maganda. Alam namin, hindi na kami magugulat noon pa. Dahil naririnig namin na kahit nung hindi pa nakidnap yung anak ko, dahil naririnig namin na may ganyan na pangyayari. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Malaking tipid para sa maraming estudyante ang 50% discount sa pamasahe sa LRT at MRT. Pero may ilang hindi na nagpadiskwento dahil sa mahabang pila sa mga student lane. Saksi si Joseph Moro. Sa bagong lagay ng student lanes na ito sa LRT 2 Legardo Station sa Maynila, pumila ang mga estudyanteng nag-uwian kaninang hapon. Kabilang sa mga nagtsaga si CJ. Pasok po minsan is mga 5. Nagsasabay-sabay po, doon mahaba po talaga yung pila. Dito naman po discounted, then maglilista na lang po. Naglagay ang LRT at MRT na mga student lanes dahil itinaas na nila yung discount mula 20% at ginawa itong 50% para daw mas madali yung pagpoproseso ng mga discount para sa mga estudyante. Epektibo ang discount hanggang 2028 pero para lamang sa mga single journey tickets. Halimbawa, yung 15 pesos na minimum ng pamasahe magiging 8 pesos na lamang. Pero para ma-avail ang discount, tinitingnan pa ang ID at inililista ang apelido, student ID number at nagpapapirma sa counter. I think all goods naman since sila naman din yung nagkahawak. Yung first time is hindi naman full. So, hindi naman din siya yung full details yung nalalagay. Kaya may mga hindi na lamang nagpapadiscount para di na pumila at makabiyahe agad. Hindi na po. Mayaman pa. Opo, kaya pa naman po. Hindi pa po pecha ni peligro. Sa MRT 3 Cubao Station naman, may mga ilan na rin pumila sa student lane para makatipid. Less na yung iaalat kong pera sa transportation costs ko. Magamit ko siya sa school. Malaking tulong po. Yung nababawas po sa 50% na to, pwedeng magamit sa pangkain. Ang LRT Line 1 na pinapatakbo ng isang pribadong kumpanya maglalagay naman ng queuing system para hindi ma-delay ang mga estudyanteng kukuha ng discount. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, naglagay sila ng student lanes para mas madali daw ang pag-verify ng student discounts. Required anya ang ilang detalye para masuri ng Commission on Audit o COA kung tama ang gasto sa programa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa tumaas sa 1.4% ngayong Hunyo.
Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ilan sa mga pangunahing nag-ambag sa pagbilis ng inflation ang mabilis na pagtaas ng singil sa kuryente at mas mabilis na pagtaas ng tuition. Ayon sa PSA, maaaring tumaas din ang inflation rate sa mga susunod na buwan kung hindi maaagapan ang pagmahal ng ibang bilihin tulad ng baboy, manok at isda. Batid daw ito ng Department of Agriculture kaya may nilalatag na raw silang mga plano. Sa kabila niyan, sabi ng PSA, mas gumaan ang gastusin para sa bottom 30% dahil sa bumababang presyo ng ilang bilihin tulad ng bigas. Dagdag na mga cold storage facility planong ipatayo sa General Santos City. Sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang pangunahan niyang inspeksyon kanina sa Fishport Complex sa Lungsod. Matapos marinig ang hinaing ng mga mangingisda kaugnay sa kalidad ng mga isdang umaabot sa merkado. Tututukan din daw ng Pangulo ang pagtugon sa problema ng mataas na gastusin sa pagbiyahe ng mga nahuhuling isda. Magtatayo tayo ng mga fish port, mga agricultural port para mabawasan ang ating transport cost, pati ice plank para doon sa maliliit na bagsakan, mayroong pagkukuhanan ng yelo para hindi lamang para doon sa lugar, para paglabas, paglalaot ang mga bangka, may dalang yelo para laging sariwa yung inyong huli. Nanguna rin ang Pangulo sa pamamahagi ng tulong pangkabuhayan sa maliliit na mangingisda. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Ipanunukala ng DILG Emergency 911 sa Kongreso ang pagpapataw ng parusa sa mga nagpa-prank sa emergency hotline. Mas marami pang araw ang natatanggap nilang prank calls kaysa sa totoong emergency calls. Saksi, si Von Aquino. 911, where's emergency? Bawat tawag mahalaga, bawat segundo hindi dapat maaksaya. Pero marami sa mga tawag sa 911, prank calls. Yan ang isa sa mga hamon na kinaharap ngayon ng Emergency 911 ang DILG na tumatanggap ng tawag nationwide. Sa tala nila mula January hanggang June 2025, umabot sa mahigit 900,000 ang prank calls na natanggap nila. Mas mataas pa nga ito sa totoong emergency calls na natugunan nila sa mga kaparehong buwan na umabot sa 33,957. Can you imagine, ma'am, resources ng gobyerno, di-dispatch, and alarming doon, yung epekto ng legitimate emergency calls, talagang na-overtikan pa nila. Kumbaga sa queuing, sila pa yung nauuna itong mga prank callers. Habang nandito kami sa kanilang call center sa Quezon City, ilang beses naming nasaksihan ang pagtanggap ng prank calls ng telecommunicators. Cavite? Nasaan ba kayo? Santo Tomas, Batangas. Tapos magpapahatid kayo sa Pila, Laguna. Personal na ano na po yan. Kung sana po medical assistance po or medical transportation po ang hinihingi mo. Kahit prank calls lang, inire-record pa rin nila kung ilang beses nang nanloloko ang caller, pinadadalhan ng text message. Nini-message po natin sila na not to use this emergency line because this is dedicated exclusively for emergency. Nakaka-disrupt kayo ng serbisyo. Pinapamonitor natin yan na nababawasan naman po itong number na ito. Pero ang ganitong problema, matutugunan na nila kapag naipatupad na ang modernization sa kanilang sistema. Malolocate na po natin, meron na pong emergency location services. Pupuntahan kayo, andyan ang kapulisan natin para mag-file ng kaso laban sa kanila. Buhay ang nakasalalay sa bawat tawag na kanilang tinatanggap. Kaya naman panawagan ng Emergency 911 National Office, huwag itong paglaruan. Laging isipin na paano kaya kung ang emergency call mo naman ang maunahan ng prank calls. Magpo-propose rin daw sila sa Kongreso ng parusa para sa prank callers. Plano rin ng DILG na isama sa ilulunsad na Unified 911 Emergency System ang help desk para sa mental health concerns. Ide-deploy daw ang mga trained professional mula sa National Center for Mental Health para magbigay ng psychosocial support. Plano na rin dagdagan ng telecommunicators na sa ngayon ay 42 pa lang na nahahati sa 2 shift. Ayon sa DILG, target na ipatupad ang full nationwide rollout sa Agosto o Setyembre ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi.
Isang recruitment agency sa Maynila ang nabistong nag-aalok ng trabaho abroad kahit na wala naman ito sa mga active job orders sa ibang bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, ipinasara na nila ito, gayon din ang kakuntsapang travel agency. Saksi, si JP Soriano. Nag-a-apply para maging fruit picker ang dating OFW na si Clem, di niya tunay na pangalan. Pero hindi raw siya makaalis-alis kahit nagbayad na ng placement fee at iba pang requirement. Nag-down po ako ng 100,000 para sa processing fee daw po nila. Hanggang ngayon, di na po ako nakaalis. Lagi kaming nare-refuse sa Poland Embassy po. Sa mga dala naming papel na which is alam namin peke na pala yung mga ibang dokumento namin. Dito na isinumbong ni Clem ang Reliable Recruitment Corporation sa Department of Migrant Workers. Sa pakikipag-ugnayan ng DMW sa Manila Police, natuklasang kumukuha ng mga aplikante ang Reliable Recruitment Corporation pero ang inaalok na trabaho wala pala umanong aktibong job orders. Nakasaad sa batas na para makapag-recruit kailangang may active job orders na makikita sa database ng DMW. Nang puntahan ang recruitment agency sa Ermita, Manila, walang mga staff sa loob. Agad na itong pinaskilan ng closure order ng DMW. Lumabas din sa investigasyon na may kakuntsaba umano itong travel agency. Kasi conduit sila nung recruitment agency na registered, ang nangyayari, dun sila nagse-seminar, tapos dito naman sila nagpa-process sa travel agency. Ito yung modus na ginagawa ng ating dalawang agencies. Sa isang operasyon, nagpanggap na aplikante ang isang police asset at nagpunta sa Raven Air Travel Tours and Consultancy. Siningil daw siya ng down payment na 70,000 pesos para maproseso raw ang kanyang application. Hindi ko inabot nila sa akin. Siya yung tumagat ng pera? Passport nila ito. Aplikante. So marami kayong passport dito. Ang tumanggap ng mark money, napaiyak na lang at lumapit sa isa sa mga kasamahan sa ipinasarang travel agency. Agad din siyang inaresto ng MPD. Ipinasara rin ang naturang travel agency. May mga palipad na, may mga paalis na. At anong nakalagay sa envelope? Recruit for departure, no? Under process ng recruitment. Saan ka nakakita ng isang travel agency pwedeng mag-recruit at pwedeng magpaalis ng OFW? Ilang beses naming sinubukang kunin ang panig ng Reliable Recruitment Corporation at Raven Air Travel Tours and Consultancy pero wala raw maaaring magsalita sa kanila kaya iniwan namin ang aming contact number at email. Para kay Clem, masaya raw siyang wala nang maloloko pero Sinanla ko po yung lupa kung kinatitirikan ng aming bahay po para lang po mag-process sana sa naloko na po wala na po tayong magagawa. Bahala na po yung nasa itaas na magbigay ng sa kanila po, kaparasan po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Balak ng House Prosecution Panel na magsumite ng motion sa Senate Impeachment Court para idaos na ang pre-trial sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Malamang sumunod na rin ang mga prosecutor na ipadala sa impeachment court ang hinihingi sertifikasyon. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Kahit anila wala itong basehan sa konstitusyon o batas, malamang sumunod pa rin ang Kamara sa utos ng impeachment court na magsumite ng sertipikasyong interesado itong ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa isa sa mga magiging prosecutor. Pag may order yung korte, kahit na gaano mo no matter how wrong or stupid that order is, you still usually end up complying just to satisfy the court. May constitutional basis ba or basis in law? Ako, I find no basis. Kasi once it is filed, it's already there. Na parang it's like, bakit mo pa ipatanong? We filed it nga eh. May problema talaga, di ba? Questionable. Wala namang legal basis eh. Sabi pa ni ML Party List Representative Laila De Lima na inaasahang magiging bahagi ng House Prosecution Panel, tila tinatrato raw ng impeachment court ang Kamara na sunod-sunuran lang sa lahat ng iutos nito kahit wala naman daw basehan sa konstitusyon o sa rules.
Para umusad na ang impeachment proceedings, balak ng House Prosecution Panel na maghain sa Senate Impeachment Court ng mosyon para idaos na ang pre-trial. Welcome naman para sa impeachment court ang kahandaan ng Kamara na tumugon sa ikalawang certification na hinihingi nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pumanaw po sa edad na 78 ang veteranong showbiz columnist, TV host at talent manager na si Lolit Solis. Kinumpirma ng anak niyang si Sneezy ang malungkot na balita. Ayon kay Sneezy, inatake sa puso ang kanyang ina habang nasa ospital. Bumuhos ang pakikiramay para kay Solis ng mga nakasama niya sa industriya. Si Solis ay dating host ng Star Talk dito sa GMA. Naglalakad ang mga estudyanteng yan nang hawakan ng isa sa kanila ang poste ng ilaw. Natumba ang lamppost kasunod nito. Agad namang lumayo ang estudyante. Walang nasaktan sa insidente na nangyari sa gilid ng Mandaue City Hall. Ayon sa alkalde ng lungsod, iniutos na niya ang pagsasaayos sa naturang lamppost. Lumakas at naging tropical storm ang bagyong Bising na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong 405 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Pwede pang magbago ang movement ng bagyo kaya patuloy na mag-monitor sa mga update. Sa ngayon, wala nang nakataas na wind signal pero ramdam pa rin ang epekto ng trough o extension ng bagyo at ng habagat. At may bago ring cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa silangan ng Luzon at patuloy ring imomonitor sakaling mabuo bilang bagong low-pressure area. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may mga pag-ulan na sa extreme northern Luzon, western sections ng northern at central Luzon, at ilang probinsya sa Mimaropa at Calabarzon. Kalat-kalat ang ulan sa halos buong Luzon pagsapit ng hapon. Sa linggo, may matitinding ulan lalo na sa northern at central Luzon, ilang probinsya sa Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Maging alerto pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May chance rin umulan sa Metro Manila ngayong weekend. Sa Visayas at Mindanao, may chance rin ng mga kalat-kalat na ulan bukas lalo na sa hapon o gabi. Halos ganitong panahon din ang inaasahan sa linggo. May aso sa Malay Aklan na ang love language yata ay physical touch. Siya po si Kobe, ang doggy na clingy. Makikita sa video na tuwing yayakap si Antonio sa kanyang ina, ayan, biglang dadamba ang aso na parang gusto makisali sa group hug. At tila inaasal pa nga nila si Kobe at di agad pinasasali. Pero di rin nila matiinis ang kakyutan nito. Ang kwento ni Antonio talagang gustong laging magpalambing ni Kobe. May ka-textmate na ulit si David Licauco. Nag-reunite na sila ng ex-PBB housemate at best friend na si Dustin Yu. Sa isang restaurant, tila matchy-matchy pa ang fit ng dalawa. At muli nang nagsama-sama ang iba pang ex-PBB housemates. Biro pa ni Josh Ford sa caption, hindi na munggo ang kanilang ulam. Bukas, malalaman na ang big winner duo sa big night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayo magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.